Yung mga ganyang bagay, yan po ay merong protocol or code of ethics pagdating ho sa pakikitungo sa ibang bansa. Lalo na when it is official. Ang problema kasi, nagiging official ang isang bagay pag nanggaling sa opisyal. Ang problema, opisyal ho ito si Tariela. Ang hindi ko magets, bakit napaka-inutil ng DFA para sitahin itong si Tariela? Kasi dapat sila ang nakikipag-ugnayan. Sila lang ang merong mandato ng pakikipag-ugnayan o pagbibigay ng statement pagdating sa ibang bansa. Kaya ka nga yan, Department of Foreign Affairs. Mas lalong uminit yung awayan. Kesa na, alam mo yon, kesa na mapaano yung away, mapababa, lalo lang mag-aaway. Actually, magandang ang tanong dito kay Ontiveros, ano ba goal natin? Awayin? Kasi kung awayin palang goal natin, sabihin nyo lang. Awayin natin. O ang goal natin magkaayos. Kasi magkaiba yun eh. O ano ba gusto natin? Meron tayong hindi pinagkakasunduan eh. Anong gusto ninyo? Magkaroon tayo ng awayan para mas lalong hindi tayo magkasundo? O ang gusto ninyo ay upuan natin yan, pag-usapan natin, ayusin natin? Kung ang gusto nating maging end ay magkaroon ng mapayapa at magandang usapan, yung ginawa ni Tariela ay isang katarantaduhan. Kabastusan. Kung yun ang gusto natin, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaayusan. Pero kung ang gusto natin, gulo lang, tama yung ginawa ni Tariela. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko sa tingin ay mahina ang kukote nito ni Ontiveros. Ipapaliwanag ko sa inyo. At alam nyo, ladies and gentlemen, ito pong si Ontiveros, alam naman po natin ang kanyang nais lamang ay hindi naman po talaga para maayos ang Pilipinas o maproteksyonan ang ating mga kababayan, ngunit upang makapapel at maging presidente. Yan ang totoo. Huwag tayo maglokohan. Yang babaeng ambisyosa na yan, may pangarap lang kasi talaga yan, kaya nag-iingay ng ganyan. Alam mo, hindi niya talaga iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. At yan ang ating ipapaliwanag ngayong araw na ito. Dahil alam mo, walang mapapala sa kahit anong kaguluhan. Alam nyo, ladies and gentlemen, sabi nga sa gera o sa war o sa kaguluhan, anumang pag-aaway, wala talaga mapapala. Meron ka bang makukuhang maganda sa pag-aaway? Wala po. Meron ka bang makukuha maayos po sa bangayan? Wala po. Kaya nga ipapakita natin dito na sobrang sablay ng logic ini Ontiveros. Sobrang talaga masasabi mo na, eto, ano ba talaga? Ano ba gusto mo mangyari? Gulo o away? Gago! Hindi ka maintindihan eh. Yan ang problema sa iyo, Ontiveros. Kaya ano ka lang, stay put ka lang dyan. Diba? Masyado kang stay put ka. Ipapaliwanag natin sa inyo mga kababayan kung bakit. Alam nyo, nung ngayong araw na ito, nagsimula na po ang Senado uli mula sa kanilang pagbabakasyon at nabigyan ng oportunidad ang mga senador na ibigay yung kanilang mga saloobin. At ang isa nga pong nangyayari dito dahil sa katarantaduhan ng isang opisyal sa Pilipinas na binaboy yung ibang presidente, nagkakabangayan ngayon. Alam nyo, ulitin natin eto, napakalinaw nito. Hindi po tayo pro-China Yung mga na magsasabing pro-China tayo, yan po ay isang mababaw na dahilan o mababaw na logic o mababaw na pag-aatake. Ayoko po sa China. Inuubos nila mga babae natin dito. Gago! Biro lang Pero ayoko po talaga sa China. Pero gayon pa man, hindi ibig sabihin nun kailangan mong awayin ang mga Chinese na bansa. As a matter of fact,
tayo ang lugi in the long run. Alam nyo, eto, makinig kayo mabuti. Ako po, alam nyo naman ako, di ba, gusto natin si Donald Trump. Pero kung iisipin mo nga, hindi ba kayo na nagagambala na kung saan itong supposedly kaibigan natin na Amerika o si Trump ay tila ang bait, ganito, pinupuri ang presidente natin, pinupuri ang Pilipinas, sinasabing we are a brother, ganyan. Pero pag titingnan mo naman, yung kanilang pinapataw na tax sa atin, pag tayo ay mag-i-import mula sa kanila, o di kaya ay, sorry, hindi pala mag-i-import, mag-tariff. Ibig sabihin, mag-i-import mula sa kanila, mula sa atin, papunta sa kanila. Yung ini-export natin ay may tariff na sobrang taas. Bakit ganun? Akala ko ba magkaibigan tayo? Akala ko ba brother nyo kami, little brother ang tawag nyo sa amin? Pero yung ibang bansa, binaba nila yung tariff nila. Binaba nila yung parabagang tax na pinapataw dun sa mga ibang bansang nag-e-export sa kanila. 'Di ba? Pero tayo, ang taas-taas. Oh, buti pa nga ang ito hindi kung kukumpara mo yung dalawa, buti pa nga ang China 'Di ba? Tayo nakikinabang economically nakikinabang po tayo sa dami nating ini-import mula sa kanila at hindi po ganun kataas. As a matter of fact, ito. Sa isang perspective na negosyante, ito isipin ninyo mga kababayan Ngayon, nalulugi na yung mga mall. Honestly, nalulugi na ho yung mga mall. Bakit? Kasi yung mga mahal sa mall, nakikita natin yan, di ba? Pumunta kayo, ayoko na lang magbanggit ng pangalan ng mall. Pero yung mga nakikita nating mga mamahalin sa mall, ang mura na ngayon. Sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, sa Timo. Di ba? Although hindi ko sinasabing lahat ng binibenta doon legit. Marami rin naman budol o scam. Pero sa totoo lang, marami ho doon nanggagaling sa China. Halimbawa na lang yung mga simpleng mga kagamitan sa bahay like tissue, paper towel, yung mga ganyan ang mahal-mahal pag binili mo sa mga store, yung physical store o di kaya grocery. Pero doon makakabili ka ng mura. Kasi nga, galing po China, galing po ko sa kanila yan. At pagka, akala ko nga nung una, kasi siyempre, di ba, meron tayong connotation na, galing China yan, hindi maganda ang quality niyan. Baka noon. Pero ngayon, hindi ho. Sa katunayan, siguro, sa mga ginagamit kong pambahay, talaga naman napakarami galing sa China at maayos po. Anong ibig ko lamang pong sabihin? Sila ho yung may advantage na pagdating sa ekonomiya. Ibig sabihin, talagang karamihan na ini-import natin doon. Alam mo yun, karamihan kinukuha natin doon at mas mura na isipin nyo na lang Isipin nyo na lang. Okay? Yung mga produkto ng China wala sa atin. Lahat ay manggagaling mula sa Europa, mula sa Amerika, sa West. 'Di ba? Lahat manggagaling doon. Sigurado ko mas marami pang mahihirapan sa atin sa sobrang mamahal. Tama, mali. Pero kung iisipin natin, ang dami nating nai-import mula sa China na mas mura, di hamak. Pero galit na galit tayo. Gusto nating awayin. Again hindi ko po sinasabing wag ipaglaban yun. Dapat nating ipaglaban dyan sa WPS. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang sinasabi lang natin, dapat tignan natin ng mas malawak ang mga maaaring consequence pag tayo ay nakipag-away sa China. At ang ganda ng punto ni Senator Marcoleta at ni Senator Robin pagdating po sa issue na yan. Eto, ipapaliwanag ko sa inyo, ipakita natin, natire-reaksyonan po natin Tingnan ninyo yung bangayan ni Marcoleta at ni Ontiveros at dito pahiyang-pahiya si Ontiveros dahil kitang-kita mo na walang alam itong si Ontiveros. Pwede po bang makapagtanong ng mga ilang katanungan lamang, Your Honor, para po sa ikababatid pa ng ilang mga bagay-bagay patungkol po sa inyong privilege speech?
Gladly po, Mr. President, sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Plastic. Salamat po. Nung nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ay nako, pro-China ka pag ganun. Gago! Hindi, ganyan yung mga tanga mag-isip eh. Ay, inimbitahan ka ng China, pro-China ka, animal ka, ganun. Gago! Ganyan yung mga troll farm. Ganyan yung mga inutusan. Ewan ko kung si Ontiveros ba nag-uutas niyan o yung Malacanang. Pero ganyan sila mag-utos. Basta nag-comment about China, favoring China, pro-China yan, pro-China. Ang po ay nagpa-unlock sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yun? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, Sino naman yung nagpatugtog nun? Gago! May nagri-ringtone kanta. Ito, at least dito, dinerecho ni Senator Marcoleta yung Chinese ambassador. panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace nung panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesman o spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana Talagang palabon eh. The task force spokesperson kasi daldal ng daldal. Hindi naman siya dapat ang nagsasalita. DFA dapat yan eh. Pero daldal ng daldal yung Tariela na yan. Kaya spokesperson ng tawag ni Marcoleta. naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na
yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang taguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Hindi yan ang tinatanong. Yung problema sa inyo, hindi yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta. That is not the point. Tama naman. Ituro kung papaano ang ginagawa ng China sa atin. Okay, walang problema dyan. Hindi yan ang sinisita ni Marcoleta. At, ewan ko sa'yo. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly, derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na Sa'yo na nanggaling eh. Even if sa media na nanggagaling o pagmamay-ari ng kanilang gobyerno, tandaan mo, yan ay media pa rin. So hindi yan official na ng China. Kasi ang sinasabi nito ni Ontiveros, hindi naman tayo nauna. Sino ba nauna? Sila naman eh. Sila daw yung nagpapakita ng kung saan ay may megaphone ng parang megaphone ng Amerika ang Pilipinas o yung presidente ng Pilipinas. Again, ulitin natin, hindi naman po ibig sabihin nun yun ang official statement. Kasi hindi naman nanggaling sa government official nila yun. Even if pagmamay-ari pa, kasi ganyan naman sa China eh. Yung mga pahayagan parang kontrolado nila kasi nga 'di ba medyo communist pa rin sila, but at the same time it's not an official statement and it did not came from officials ng kanilang ng gobyerno. Tapos sabihin na natin mali, 'di ba? Mali 'yun yung ginawa ng China. Ba't natin gagayahin? Para tayong bata na gaya-gaya. Hinawakan sa tenga. Hawakan mo rin sa tenga. Hawakan mo rin sa tenga. Alam mo na ngang mali. Ba't ito pa gagawin? Mamaya tingnan nyo. Sasabihin pa ni Marcoleta dyan na ang mali ay hindi may tatama ng isa pang pagkakamali. Parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa idinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin, hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si J. Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa.
Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay yung tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Ayan, yari ka. Kasi sinasabi mo, siya ay tagapagsalita nitong grupo na ito. Ano ba pagkakaintindi mo sa grupo na yan? Ano ba ang kanilang job description? President. Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high frequency radar o mga laser lights, at pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging cause ng panic o kaya ay maaring mamisinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Maaring sabihin natin may mali ang China. Ngunit kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makagagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China? Alam mo, yan ang importante kasi nating maunawaan eh. Alam na nga nating mali, gagayahin pa natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, we have a problem. We have a big problem. Pagdating ho sa China and Philippines sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Malaki problema natin dyan. Meron talaga tayong hindi pagkakasunduan with them. Some say wala pa yung totoong linya. Hindi naman po yun ang sinasabi ng UNCLOS. Ngunit ang sinasabi ay ito ay common fishing ground, but it doesn't mean atin yun. May mga ganyang klaseng argumento. Ibig sabihin, may kanya-kanya ho tayong opinion. Ngayon, kesa na sana mag-usap, upuan, at para magkaroon ng pagkakasundo,
ginagatungan pa natin. 'Di ba? At itong si Tariela, para ito yung alam mo yung pag nagsusugal ka, yung nagdaano ka, tapos o kaya nagbo-boxing, o kung ano mang competition, ito yung parang bumabang ka, yung amuyong mo sa likod, o ano mo yan ha, tatanga-tanga yan, para lang mas lalong uminit yung awayan, kesa na, alam mo yon, kesa na mapaano yung away, mapababa, lalo lang mag-aaway. Actually, magandang ang tanong dito kay Ontiveros, ano ba goal natin? Awayin? Kasi kung awayin pa lang goal natin, sabihin nyo lang. Awayin natin. O ang goal natin magkaayos. Kasi magkaiba yun eh. O ano ba gusto natin? Meron tayong hindi pinagkakasunduan eh. Anong gusto ninyo? Magkaroon tayo ng awayan para mas lalong hindi tayo magkasundo? O ang gusto ninyo ay upuan natin yan, pag-usapan natin, ayusin natin. Kung ang gusto nating maging end ay magkaroon ng mapayapa at magandang usapan, yung ginawa ni Tariela ay isang katarantaduhan, kabastusan. Kung yun ang gusto natin, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kaayusan. Pero kung ang gusto natin, gulo lang, tama yung ginawa ni Tariela. Di ba? Gago! Kaya nga, yun ang dapat itanong dyan. Ano ba gusto ninyo? Gulo o magkaroon ng kaayusan dyan sa lugar na yan? Kayo na mamili. Ang gulo nyo eh. Gusto nyo magkaroon ng kaayusan. Gusto nyo hindi tayo bombahin. Gusto nyo hindi agawin sa atin yung lugar na yan. Bakit natin babastusin pa? Di syempre matitrigger sila lalo. Ano ba katanga? Tanga ba kayo? Hindi ako nagtatanong lang Tariela, Ontiveros, tanga ba kayo? Ako nagtatanong lang Ano ba gusto ninyong mangyari? Gulo o kaayusan? Kung gulo, maganda yung ginawa mo, Tariela. Bastos ka maganda yan. Gago! Pero kung gusto ninyong maayos ang pinaglalaban natin dyan, pwede ba wag muna tayo magbanatan? Mas maganda sigurong imbitahan na lang natin, mag-usap, pag-usapan natin. Ano ba problema, pare? Kasi ang gulo na natin eh. Padre, anong gusto mong gawin natin? Inaangkin nyo yan, amin yan. Pwede ba pag-usapan natin para magkaroon tayo ng kasunduan? Ganun sana eh. Hindi eh. Inaangkin nyo yan? Amin yan? Putangin na nyo ba? Bastusin namin kayo. Ganon? Sanggano ba tayo? Alam natin sanggano yung style nila na binobomba ng tubig. Alam na natin yon. Gusto nyo ganun din ang ibalik natin para mas lalong magulo. Tama, mali? Guluhin natin para mas malalong magulo. Bastusin din natin. Sabi nyo, bastos sila, di ba? Di bastusin din natin. Ganon? Sa tingin nyo sa ganung klaseng attitude may maayos? O mas lalo lang gugulo? So ano ba talaga motibo nyo? Gulo o ayos? Na sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang
pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President. DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council at saka yung PCG, ito yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang magpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa mga bansa na merong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan. Hindi nyo ba naisip, hindi nyo ba naisip bakit mas maingay si Tariela kesa dito sa DFA? Na supposedly DFA dapat ang pagdating ho dyan sa issue ng foreign relations. Alam mo kasi ganito yan eh. Yung mga ganyang bagay, yan po ay merong protocol or code of ethics pagdating ho sa pakikitungo sa ibang bansa. Lalo na when it is official. Ang problema kasi, nagiging official ang isang bagay pag nanggaling sa opisyal. Ang problema, opisyal ho ito si Tariela. Ang hindi ko magets, bakit napaka-inutil ng DFA para sitahin itong si Tariela? Kasi dapat sila ang nakikipag-ugnayan. Sila lang ang merong mandato ng pakikipag-ugnayan o pagbibigay ng statement pagdating sa ibang bansa. Kaya ka nga yan, Department of Foreign Affairs. Putang, tumalsik pa ilaway ko, animal ka. Dahil sa kawalangyaan nyo. Sorry naman. Intense lang, hayop kayo. Nagigets nyo ibig ko sabihin? Kaya nga tayo may DFA eh. Foreign Affairs. Sila ang merong nakakasakop na departamento ay yung Foreign Affairs. Unless that is really our sentiments, statement, di ba? Okay lang. Sabihin nyo, DFA, si Tariela ang aming spokesperson. Gago! Hindi eh. Bida-bida itong mama na to. Iba naman ang trabaho mo, Brad eh. Di ba? Iba trabaho mo sa trabaho ng DFA. Pangalawa, sana marunong kang
o magturo sa mga estudyante. Para kang NPA eh. Sa dating mong yan eh. Kasi remember, may mga tinuturuan siya dito. Para bagang inaano mo yung mga tao eh. Hindi ba pwedeng, eto ang ginagawa ng China sa atin. Ito ang gigipit na ginagawa ng China sa atin. Ito ang ating karapatan. Ito ang dapat nating gawin. Hindi yung para kang NPA magturo. Alam mo yung mga NPA na tinuturuan nila yung nasa bundok? Parang ina-adjit nila yung mga estudyante. O, labanan ninyo ito, labanan nyo ito. Parang ganun eh. Huwag mong iano sa mga estudyante yung pagiging radikal mo. Pwede mo namang ayusin it. Sabihin mo, eto ginagawa ng China, hindi tama itong ginagawa ng China. Dapat tayo'y manindigan. Dapat ganito ang ating approach kasi this is the way. Ito ang treaty, ito ang usapin pagdating sa foreign relations. Hindi eh. Para kang gumagamit ka pa ng mga ganyan-ganyan para makarelate. Ano ka, geng-geng? Gago! Hindi, nagtatanong lang. Again, ulitin ko. Mr. Tariela, makinig ka mabuti. Ano ba gusto mo? Gulo o kaayusan? Kung gusto mo na mas magulo pa yung gulo, di guluhin mo. Bastusin mo pa. Taihan mo pa yung picture. Hindi, di ba? Kung gusto mo ng gulo, hindi pa sapat yan. Maganda, sunugin mo na rin yung picture ni Xi Jinping sa loob ng eskwelahan. Kung gusto mo ng gulo. Pero kung gusto mo maayos, at tayo ay kausapin, at tayo ay makipag-usap sa kanila at sabihin natin, oy, amin yan. Huwag nyo naman pakialaman. Huwag nyo naman gaguhin yung mga Coast Guard namin. Kung gusto mo ng kaayusan, hindi tama yung ginawa mo. Pero again, kung gusto mo ng bastusan, taihan mo yung picture. Di ba? Duraan mo. Ganun ang gawin mo, kulang yan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive. Sablay itong presumption of regularity nito ni Ontiveros. Sablay talaga. Hindi naman po yan polisiya. Hindi po yan eh. Opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, Nananalig ka, hindi yun ang kailangan natin. What we need is a fact. Nakikipag-coordinate ba talaga siya sa DFA? Yes or no? Fact. Hindi yung paniniwala mo, opinion mo. Wala kaming pakialam sa opinion mo. Ang gusto namin maintindihan, tama ba? May maganda bang usapin? Siya ba ay tinalaga? Siya ba ay pinayagan pagdating sa ganitong bagay? Tangin, alam mo, ganyan talaga pag mahina ang presidente. Pag mahina talaga. Nung panahon ni PRRD, isang sabi lang niya, isang sa Talk to the People niya, sabi niya, huwag niyo itong pakialaman, akin to. Ibig sabihin, ako ang architect ng foreign policy. Walang eepal, walang magsasalita, ako lang. Ganun eh. Yung presidente natin ngayon. Bakit gumaga? Ganun. Alam mo kung bakit? May sakit, kayo naman. Sinisipon. Hindi ko naman sinasabi gumihit-hit. Sinisipon yung mama. Kayo talaga, oo. Co-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po bilang isang mambabatas,
meron akong presumption of regularity dun sa pagkilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida, I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Bobo rin no? Sorry. Kondukta. Kandak kasi yung kandak. Sorry pero sinasabi nito ang hindi daw problema si Tariela. Siya ang problema. Siya ang problema. Wala nang iba. Tama naman yung ginagawa natin eh. Tama naman yung pinaglalaban natin yung ating lugar. Tama yung ginagawa ng ating kasundaluhan o yung ating Navy na silent lang. Ang ating Coast Guard. Ang problema yung bibig nitong, ewan ko, bayot ba itong si Tariela? Ako nagtatanong lang hindi ko siya inusgan. Kasi yung style niya, medyo talagang out of line, ika nga. Siya ang problema. Walang problema doon sa pinaglalaban natin. Tama yun. Go! Paglaban natin. Ang problema yung approach. Yung approach, nagkakaproblema dahil kay Tariela. Bida-bida eh. Ang dapat umaano niyan, DFA. Ang dapat umaano niyan hindi po si Tariela. Yan ang sinasabi dito. Kaya mali, isang kabobohan ang sabihin na hindi ang problema si Tariela, siya ang problema. Yung ginagawa niya. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant countries sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. At ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagigit talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga... Wow, pa-Gen-Z na naman siya. Gago! Oh, hindi sa'yo bagay magpa-Gen-Z, kulubot ka na. Umayos ka. Gago! Gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka-negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat
Huwag gagawin yan. Huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila. Alam mo, nagpipilit to magpakamasa, no? Totoo, nagpipilit siya magpakamasa, pero lumalabas yung hindi naman siya marunong magtagalog talaga na maayos. Lalo na po sa foreign relations, lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit, kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung kinukonsulta ni Ginoong Tariela, Ang haba kasi ng sagot eh. Yun lang naman ang tinatanong, kinukonsulta ba ni Tariela o hindi? Sumagot ka! Ang haba ng sagot mo. sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang mismo ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, Laglag ka ngayon. Alam mo, eto si Marcoleta, ha? Eto si Marcoleta, abogado ito. Senator Marcoleta, abogado ho ito. Pag ito nagtanong, alam niya nasagot. Paulit-ulit niya sinasabi yan sa gana ng mamamayan. Kasi ano ko dun nanunood ako pag siya guest dun eh. Alam niya, pag siya nagtanong, alam niya nasagot. Kaya never kang magsisinungaling dyan. Katulad niyan, sinasabi ngayon ni Ontiveros na kesyo meron pa siyang sinasabi na para bagang sa pagkakaintindi niya, talagang nagko-coordinate si Tariela sa DFA. Pahiya ka ngayon. Kasi si Marcoleta mismo, nakausap niya yung DFA secretary at sinasabing hindi nakikipag-coordinate. Kaya, Ontiveros, pahiya ka kay Marcoleta. Gago! ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Ayaw din ng DFA yung ginagawa ni Tariela. Buti nga hindi sinasabing kinahihiya, kinasusok. Pero dapat magbigay ng opinion, dapat magbigay ng statement tong DFA. Hindi tama kasi. Sabi ko nga sa inyo, tama yung pakikipaglaban natin sa China. Never ako nakialam sa issue ng China eh. China at saka Pilipinas. Kasi alam ko, tama naman yung ating pinaglalaban. Okay yan, go tayo dyan. Pero yung way of doing it, mali talaga yung ginagawa. Yung style ni Tariela, style geng-geng yan eh. Sa West Philippine Sea. Pero, nakakapangisda, pinapayagan. Kasi nga, nag-uusap. Nagko-compromise, ika nga. Kasi alam mo, normal yan. In any relationship, it is normal na magkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan. In any relationship, whether magjowa, mag-asawa, kumpanya, business partner, magkakaroon talaga lagi ng conflict. It's part of any relationship. Pero, ang importante doon, marunong kang mag-compromise. When you say compromise, mag-give way. Bigay ako ng konti, bigay ka naman ng konti. Magkaroon kayo ng konting kompromiso, ika nga. 'Di ba? Lagi yan. In any negotiation, dapat there is a compromise. Sanay tayo dyan eh. Tayong mga Pilipino, yung tawaran. Sinabing 100. 50 na lang. 75. 60 na lang. Ang tawag dyan, compromise. Yan din ang simpleng paliwanag natin sa China. Kesa na, ito yung ginawa ni Tariela. Halimbawa, style nung ginawa ni Tariela. Magkano yan? 100. 100! Putang ina, mahal-mahal naman yan. Ano ba yan? Ginto ba yan? Ano? Sa tingin mo, yung nagbebenta, ano sasabihin sa'yo? Di, bumunta ka na sa iba, mumurahin pa ako. Babastusin mo pa ako, bumunta ka sa iba, bahala ka. Ano nangyari? Nagkaroon ng maayos na kasunduan? Hindi. Bakit? Kasi the way you do it, binastos mo kaagad, paano kami makikipag-usap sa'yo? Paano tayo magko-compromise? Binastos mo na nga. So the best way to do it is simply
Baka naman pwedeng ganito na lang. Oh. Hindi siya pumayag. Ganito na lang. Hanggang mag-meet kayo, hanggang naging 75 pesos na lang yan o naging 60 pesos na lang. Kasi nagkaroon ng kompromiso. Nag-meet halfway, ika nga. Hindi eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang gusto lang ni Tariela ay magulo, maganda yung ginawa niya. Kulang pa. Diba? Maganda yung ihian niya pa. Hindi lang taihan, ihian niya pa yung picture. Kung gusto niya ng gulo. Pero kung gusto mong maayos yung relationship sa ibang bansa, can we just sit down and let the mature people talk?